Ma'am Patricia, pinapatawag po kayo ng daddy niyo sa opisina niya. Tawag ng isang katrabaho sa kanya habang nakatitig sa cellphone niya. Balik trabaho na kasi sila ni Miguel, kaya medyo namimiss niyang asawa. Nasanay siyang kasama ito palagi. Ilang araw na rin siyang pumapasok sa trabaho at itinutundo naman siya ng asawa. At sa pagkakaalam niya, nagsisimula na rin si Miguel sa bago nitong posisyon sa Multi-Falcon Condominium bilang bagong CEO. Ganoon pa man, wala pa rin man nagbabago sa oras ni Miguel para sa kanya. Tinatawagan siya ng asawa para tanungin tungkol sa trabaho at kung kumain na ba siya. Bagay na hindi niya inaasahan mula sa asawa. Noon kasing nobyo niya pa si Kevin, madalas siya ang tumatawag sa lalaki. Isama pang wala namang ibang kinumusta sa kanya si Kevin, kundi ang kailan siya mapopromote bilang CEO ng kumpanya ng daddy niya. Kung ikukumpara talaga si Kevin kay Miguel, malayong-malayo ang dalawa. Minsan naisip niya tuloy, nagsayang lang siya ng mahigit 1 taon sa pakikisama kay Kevin. Hindi pa niya natatanong sa asawang tungkol sa pagiging second choice lang niya bilang Mrs. Montefalcon. Kay Andrea lang naman ang galing yun at alam niyang walang magandang sasabihin si Andrea sa kanya. Alam niyang kung kayang sirain ni Andrea ang pagsasama nila ng asawa ay gagawin ito. Isa pa kung sakaling second choice lang siya ng papa ni Miguel, okay lang. Dahil alam niya kay Miguel na siya ang first choice ng asawa at mahal siya ni Miguel. May pagmamahalan sa pagsasama nila ng asawa at araw-araw pinaparamdam sa kanya ni Miguel kung gaano siya nito kamahal, na agad naman din niyang sinusuklian ang kanyang pagmamahal sa asawa. Dad! Tawag niya sa ama na makapasok sa opisina nito. Patricia, maupo ka. Nakangiting sabi ng ama. Naupo siya sa upuan sa may gilid ng mesa ng ama. Patricia, I am proud of you. Isa ka ng ganap na Montefalcon. Simula ng ama. Ilang beses na ba niyang narinig ang papuring iyon ng ama? Nung araw ng kasal niya, nang pasyalan ng mga ito sa bahay kasama si Miguel. Matapos ang honeymoon nila ng asawa, super proud sa kanya ngayon ng ama. Thank you po, Dad. I guess handa ka na rin para sa bago mong posisyon dito sa kumpanya. Oh? Bulalas niya at napalingon sa ama. Yes, Patricia. You will be the new president of Castillo Enterprise. Masiglang sabi ng ama sa kanya. Talaga ho? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga sa ama. Napatayo pa siya at agad na tumakbo palapit sa ama. Salamat po, Dad. Masiglang pasalamat niya at niyakap ang ama. You deserved it, Patricia. May dahilan ako kaya hindi ko naibigay sa iyo agad ang posisyon mo. Pero nakita ko kung paano ka magpursige sa trabaho mo. Paliwanag ng ama. Ngumiti siya at lalo pang niyakap ito na mahigpit. Ibabalita ko lang po kay Miguel. Masiglang paalam niya sa ama. Go ahead, Iha. I know Miguel will be happy and proud of you. Sagot ng ama sa kanya. Yes po, Dad. Wika niya at nagpaalam na muna saglit sa ama para tawagan ang asawa. Pero napahinto siya at naisip na puntahan na lang ang asawa sa Montefalcon Condominium. Tama, pupuntahan ko na lang siya. Sabi niya at mabilis na bumalik sa opisina ng ama. Nagpaalam siyang hihiramin ng kotse ng daddy niya. Busy pa kasi kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon para kunin niya ang kotse sa bahay. Isa pa para hindi naman na niya kailangan ng kotse dahil sundo naman siya ng asawa sa trabaho. At mas gusto niya yun dahil lagi niyang kasamang asawa. Pagdating niya sa Montefalcon Condominium, dumaan muna siya sa sikat na coffee shop para umorder ng kape at cake para sa kanila ng asawa. Munting celebration muna ngayon. Matamis ang ngiti niya sa mga labi habang naglalakad sa pasilyo patungo sa opisina ng asawa. Bit-bit ang kape at cake na binili niya para sa kanilang dalawa. Ngunit biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Patricia nang makita si Andrea na patungo rin sa opisina ni Miguel. Alam niyang dito rin nagtatrabaho ang babae kaya hindi maiwasan na magkita ang dalawa, bagay na kinaiinis niya. Kainis ka? Inis na bulong niya at binilisan ng paglalakad. Inunahan niya si Andrea sa pintuan ng asawa. Nagulat pa ito nang harangan niyang pinto ng opisina ng asawa. Patricia? Kunot noong sabi nito nang makilala siya. Nakita niya rin ang gulat sa mga mata ni Andrea. Marahil hindi dito inaasahan ang pagsulpot niya. Pansin din niya ang pagkagulat ng sekretary ng asawa sa ginawa niya. Pero hindi ito kumibo. Mrs. Montefalcon. Taas-kilid na pagtatama niya kay Andrea na sadyang pinakadiinan pa ang pangalan niya. Hi! Wika ni Andrea na agad nakabawi sa pagkagulat sa kanya at kumisi ito. Sinuri pa ang kabuuan niya. Buti na lang she always dressed well.
The second choice, Mrs. Montefalcon. Panunuyan ni Andrea sa kanya na sadyang nilakasan pa nito ang boses para marinig ng sekretary na nakaupo sa tabi. Pasimple niyang silyapan ng sekretary ng asawa. Nagyuko ng ulo ang sekretary na mukhang ayaw makisawsaw sa gulo nila. She raised her chin with fraction para hindi pa halata kay Andrea na tinamaan siya sa sinabi nito. Hindi siya isang second choice. Isa siyang Mrs. Miguel Montefalcon kahit pagbalik-balik na rin pa ni Andrea ang buong San Andres. Isa pa rin siyang legal na Mrs. Montefalcon at asawa niya si Miguel. Pumunta ka ba dito para sa coffee and cake? Tanong ni Andrea at sinulipan ang bitbit niyang kape at cake. Napaka-childish talaga. Natatawang dagdag pa nito. Bibigyan kita ng tip, Mrs. Montefalcon. Bulong nito tumakbang palapit sa kinatatayuan niya. Ang gusto ni Miguel ay mainit sa lahat ng bagay at hindi coffee at cake. Bulong ni Andrea sa kanya. Tumigas ang mukha ni Patricia at gamit ang siko, sa kanya ay tinulak palayo si Andrea sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa desk ng sekretary at pinatong ang mga daladala sa mesa at muling hinarap si Andrea na nakangisi. I know him very well, Mrs. Montefalcon, kaya alam na alam ko kung ano gusto ni Miguel. Sabi nito. I pity you, Andrea. Taas kilay na sabi niya at tumakbang palapit dito. Kumunot ang noon nito at nagsalubong ang manipis na kilay. I pity you, dahil wala kang ibang may offer kay Miguel kundi katawan mo lang. Para sabihin ko sa'yo, ang kasal namin ay hindi para sa init lang ng katawan, kundi sa pagmamahal namin sa isa't isa. Wika ni Patricia na nakataas ang kilay. Miguel doesn't know what love is. Sagot nito. Stop pretending you know my husband well, Andrea. Dahil alam ko, 2 beses lang kayo nagkasama ni Miguel. And how can you say you know him well? Taas kilay pang tanong niya. Di ito agad nakasagot. Humakbang pa siya palapit dito. Leave my husband alone. Sabay turo pa niya sa mukha ni Andrea. Bigla itong napaatras. Leave us alone? Or else hindi mo magugustuhan na gagawin ko. Hindi pa kiusap yon kundi isang banta kay Andrea para tigilan na nito ang asawa niya. Stop acting like a big woman, little girl. Tuya nito. I am not a little girl. Mariing sabi niya. Miguel will get bored of you at hahanap siya ng mas magaling sa lahat at walang magagawang sinasabi mong love. Nakangising sabi pa ng babae. Tumigil ka na. Hiyaw niya at umigas ang kamay at sinampal si Andrea sa pisngi. Natamaan niya ito't namula ang pisngi dahil sa pagkakasampal niya. How dare you? Nanlilisik ng mga matang sabi ng babae. Umigkas ang kamay ni Andrea para sampalin din siya nang biglang may pumigil sa kamay ni Andrea bago pang man ito mapadapo ang kamay nito sa pisngi niya. Miguel! Sambit niya na makita ang asawang nakatayo sa tabi niya. Kung paano bigla na lang itong sumulpot na hindi niya namamalayan. Bitiwan mo ako, Miguel. Gagantihan kong asawa mong yan. Nanggigigil na sabi ni Andrea habang pilit binabawi ang braso nito mula kay Miguel. Enough, Andrea. Enough! Galit na pigil ni Miguel kay Andrea at inilayo ni Miguel ang babae mula sa kanya. Umalis ka na muna, Andrea. Wika ni Miguel nang bitawan nito si Andrea. I hate her, Miguel. Hiyaw ni Andrea. Hindi ka magiging masaya sa kanya, Miguel. Patuloy ni Andrea na tila nais magwala doon. Nanatili lang siyang nakatayo at nakamata kay Andrea. Tama na, Andrea. Umalis ka na. Mahinahong sabi ni Miguel. Hindi pa tayo tapos, Patricia. I will ruin you. Banta ni Andrea sa kanya bago mabilis na naglakad palayo. Nilingon siya ni Miguel at humugot ito ng malalim na paghinga, sabay iling ng ulo. Nagtaas siya ng mukha. Wala siyang kasalanan. Si Andrea ang nauna. Patricia, let's talk. Seryosong wika ni Miguel at lumapit sa pintuan ng opisina. Binuksan ito ang pinto at nilingon siya. Get in. Maring utos ng asawa sa kanya. What was that, Patricia? Tanong ni Miguel na makapasok na sila sa opisina. Siya ang nauna. Inis na sagot niya at pinaikot pa ang mga mata. Binagsak ang katawan sa sofa at pinagsalikop ang mga kamay sa dibdib. Nasira ang araw niya dahil sa Andrea na yun. Pinatulan mo naman. Tanong ng asawa at hamakbang palapit sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan siyang aali-aligid sa'yo? Inis sa tanong niya. Nag-angat ng mukha. May nakita siyang amusement sa mukha ng asawa. Tila nasisiyan pa ito sa nararamdamang inis kay Andrea. Lagi ka ba niyang pinupuntahan dito? Taas kilan tanong niya sa asawa. Kumibot ang ibabang labi ni Miguel
At kunwari nag-isip muna ito. Lalo siyang nainis at tumayo mula sa kinaupuan. Tell me, Miguel, madalas ba kayo magkita ni Andrea dito? Seryosong tanong niya. Patricia. Tawag sa kanya ng asawa at sinalubong siya nito. Hinawakan ang dalawang kamay niya. Andrea is nothing. Sayang lang ang oras mo kakaisip sa kanya. Ano man ang namagitan sa amin ni Andrea noon, tapos na yon. Paliwanag ni Miguel. Naiinis ako sa kanya. Pilit niyang pinamumukha sa akin na nakuha ka niya. Parang batang sumbong niya. Come here. Tawag ng asawa at niyakap siya. She want to ruin us. At kung papatulan mo siya, matutuwa siya. Kung hindi mo siya papansinin, tahayaan mo lang siya sa panginis niya. Titigil din yon. Paliwanag pa ni Miguel sa kanya. May point naman ng asawa. Sadyang hindi lang niya kayang pigilan ang sarili na patulan si Andrea. Nais kasi niyang ipaalam kay Andrea ang lugar nito. I love you, Patricia. Bulong ni Miguel sa kanya at niyakap siya na mahigpit at naramdaman ang paghalik nito sa buhok niya. Napangiti siya. Wala nga naman siyang dapat ikabahala dahil mahal siya ng asawa. May pag-ibig ang pagsasama nila at yun ang pundasyon ng pagsasama nila ng asawa. How much do you love me, Miguel? Tanong niya kay Miguel habang nakasubsob sa malapad na dibdib nito. More than anything, sweetheart. He answered and kissed her head. Minsan nasabi mo sa akin na hindi ka naniniwala sa love. Tanong niya rito at bahagyang nilayo ang sarili. Tumingala siya para makita ang mga mata ng asawa. I did. Amin ito sa kanya. I didn't believe in love until you came into my life and you showed me what love is. Patuloy nito tinawakan siya sa mukha. I love you, Patricia. Patuloy nito tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Buong pananabik siyang hinalikan ng asawa. Gumanti naman siya ng halik rito. Nasa ganang posisyon sila nang biglang may kumatok. Hinihingal silang naghiwalay saglit. Why? Tanong ng asawa sa kumakatok habang sa kanya nakatingin. Bumukas ang pintuan at sumilip ang sekretary ni Miguel. Bit-bit ang dala niyang kape at cake para sa kanilang asawa. Naiwan po ni ma'am ito sa labas, sabi ng sekretarya. Lumapit naman si Miguel at kinuha ang bitbit ng sekretarya. Binili ko yan sa baba. Muntik nang masayang pa dahil sa Andrea na yun. Simangot ni Patricia at sinilip ang cake na nasa box. Baka hindi na mainit ang kape. Simangot niya. Napangiti sa kanya si Miguel at inilapag sa mesa nito ang kape at cake. Hindi masasayang dahil kakainin pa rin natin. Sabi ng asawa sa kanya na agad binuksan ang strawberry cake sa kahon. Let's eat. Maganang anyaya ng asawa sa kanya. Isa sa nagustuhan niya sa ugali ni Miguel, ang dali nitong napapagaan ang loob niya. Habang kumakain, kinukwento niya sa asawang na-promote na siya bilang Vice President sa Castillo Enterprise. At yun ang dahilan ng pagpunta niya sa opisina ng asawa. Really? Tuwang-tuwang tanong nito. Tumango siya at maya-maya pa, binuhat sa ere ng asawa. Miguel, ibaba mo ako. Natatawang saway niya kay Miguel. Let us celebrate tonight. My treat. Sabi ng asawa sa kanya nang ibaba na siya mula sa ere. Sige. Excited na sagot niya, tinalikan sa pisngi ang asawa. I want a real kiss. Sabi nito, tinalikan siya sa mga labi. Agad naman siyang gumanti ng halik at ikinawit ang mga kamay sa batok ng asawa. Mariin naman siyang hinapit ng asawa sa brewang. I love you, he said. I love you too. Buong puso na wika ni Patricia. Sa kanya na itatanong sa asawa tungkol sa pagiging second choice niya. Di naman importante yun. Basta ang gagawin niya iwasan si Andrea hanggat maaari. At kung hindi naman, wag na lang niyang patulan ng mga sasabihin nito. Wala namang magandang sasabihin si Andrea, kaya wag na lang niyang pansinin. Wika niya sa sarili. Kinagabihan, nag-ayos si Patricia para sa dinner date nila ng asawa. Nais nga ni Miguel na mag-celebrate sila sa promotion niya. Kaya naman todo ayos siya, lalo pat nasabi ng asawa na sa isang sikat na restaurant sa San Andres sila kakain. Isang above the knee dress na kulay maroon ang pinili niyang isuot. Wow! Smells so good! Puri ni Miguel sa kanya habang palabas ng bahay. Thank you! Kiming pasalamat niya sa asawa. As always, pinagbuksan siya ng asawa ng pintuan at todo alalay sa kanya sa pagsakay sa passenger seat. Bago ito umikot sa driver's seat. Miguel never failed na pakiligin siya sa mga ginagawa nito sa kanya. Pagdating sa restaurant, pakiramdam ni Patricia first date nila ni Miguel. Agad niyang nakita ang bouquet ng bulaklak na nakareserve nilang mesa. For you. Nakangiting wika ni Miguel nang iabot sa kanya ang pink na bouquet roses. Thank you. Kinikilig na pasalamat ni Patricia
at agad na inamoy ang mga rosas. Why pink roses? Tanong niya sa asawa. Wala siyang ideya sa mga bulaklak. Minsan lang siyang nabigyan ni Kevin ng bulaklak nung nanliligaw pa ito at di na nasundan. Naisip niyang dahil kapos si Kevin sa pera kaya hindi na siya nito nabilhan pa. Pink roses are symbol of beauty, innocence, and youth. That's exactly who you are for me, Patricia. Sagot nito sa kanya at hinawakan ng kamay niya sa mesa. Pink roses, gift of love from a happy and innocent heart. He continued and kissed her hand. Thank you so much, Miguel. Pasalamat niya. Habang hindi alam kung paano itatago ang kilig sa asawa. Habang kumakain, masaya silang nagkukwentuhan ng asawa. Panay tawa ni Miguel at kitang-kita niyang masawa ang asawa at ganoon din siya. Ngayon lamang siya sumaya ng ganito sa buong buhay niya. Wala na yata nga siyang mahihiling pa. Sa pagdating ni Miguel Montefalcon sa buhay niya, masasabi niyang maraming binago si Miguel sa buhay niya. Una na dyan ay natagpuan niyang tunay na pag-ibig sa asawa. Patricia, tawag ni Miguel sa kanya nang matapos na silang kumain. Sinulya pa niya ang asawa at mula sa ilalim ng mesa, may nilabas ang asawa na isang kahon. Kumunot ang noo niya. For you, Patricia. Wika ni Miguel at binuksan ang kahon. Tumambad sa kanya isang kumikinang na white gold na kwintas. Miguel! Sambit niya sa pangalan ng asawa. Tumayo si Miguel at pumeso sa likod niya para suot ang mamahaling kwintas sa leeg niya. Sa pagdampi pa lang ng daliri ng asawa sa batok niya, may kakaiba na siyang naramdaman. Di na nga yata maaalis sa kanya ang kilig at pag-init ng agad ng katawan kahit simpleng hawak lamang ng asawa. Pakiramdam niya hindi siya humihinga habang isinusuot ni Miguel ang kwintas sa kanya. Hinawakan niya ang kwintas sa leeg at nilingon ng asawa. Thank you, Miguel. Pasasalamat niya sa asawa. You deserved it, sweetheart. Bulong nito sa kanya at niyoko siya para halikan sa mga labi. I love you. Hindi niya mapigilang sabihin sa sobrang kaligayahang nararamdaman. I love you too, sweetheart. Agad namang sagot ni Miguel sa kanya. Matapos ang dinner date nila ng asawa, todo kapit siya sa braso nito. Ewan niya, iba kasi yung pakiramdam niya ngayon. Pakiramdam niya ang ganda-ganda niya at proud na proud sa kanyang asawa habang naglalakad palabas ng restaurant. May mga ilang customers pang napapatingin sa kanila. Marahil kilala lang ito si Miguel. Of course, walang hindi nakakakilala sa mga lalaking Montefalcon. Pagdating sa bahay, wala siyang sinayang ng mga sandali. Pagsara ng pintuan ng silid, agad niyang kinabig sa batok ang asawa at hinalikan ito sa mga labi. I love you so much, Patricia. Habol hiningang sabi ni Miguel sa kanya. I'll take a bath. Join me. Anyaya ni Miguel sa kanya. Nakangiting tumango si Patricia. Nauna nang bumangon si Miguel sa kanya at naglakad patungong bathroom. Napakakatlabi pa siya habang nakasunod ng tingin sa asawang naglalakad. Maya-maya pa'y narinig ni Patricia ang tumulog ang cellphone na nasa bag niya. Nalaglag sa sahig ang bag niya kanina. Hahayaan na lang sana niya nang patuloy pa rin ang pag-ring. Kaya naman bago siya nagtungo sa banyo para samahan ng asawa, dinampot na muna niya ang cellphone. Numero lang ang nakarehistro. Kumunot noo siya dahil hindi pamilyar ang number sa screen. Hello? Patricia? Patricia? Tinig lang lalaki sa kabilang linya. Kilala niya ang tinig. Hindi siya maaaring magkamali. Patricia, it's me, Kevin, and I miss you, Patricia. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Hindi nga siya nagkamali. Si Kevin ang tumawag. Kung anong dahilan nito, hindi na siya interesado. Tapos na sila ni Kevin, at ito pa nga ang tumapos sa relasyon nila. Kaya't wala nang aasahan pa sa kanyang lalaki. How is your new life? Tanong ni Kevin kay Miguel nang hapong datnan siya ng kapatid sa M-Bar. Kapatid ni Miguel si Garrett. Maaring anak nga ito sa labas ng papa niya, ngunit kapatid pa rin niya ito. At kung ano ang turing niya kina Peter at Manuel, ganoon din pagdating kay Garrett. Better than expected. May ngiti sa mga labing sagot niya sa kapatid. I'm happy for you, for having a healthy relationship. Wika ni Garrett at nilagyan ng alak ang kopita nito. Maybe dahil maaga kong tinanggap sa sarili ko na in love na pala ako sa misis ko. Sagot niya sa kapatid. Isa kasi sa nagkaganda sa samahan nila ng asawa ay ang pareho nilang pag-aming mag-asawa sa tunay nilang mga damdamin. When he felt something unusual sa feelings niya kay Patricia, sinuri niyang mabitin sarili at pilit na inalam kung bakit ganoon ang pakiramdam niya para sa asawa. And he found out na love na nga iyon. Never siyang nag-deny sa sarili at he accepted it. Kahit anong una, doubt siya na baka hindi masuklian ni Patricia ang damdamin niya. Lalo pat galit ito sa kanya
at inakala niyang in love pa rin si Patricia sa Kevin na yun. And their relationship turned into a beautiful love story to tell. And he is so happy now. Yeah, right. Tanging sagot ni Garrett sa kanya at sinaluhan sa pag-inom ang kapatid. Alas 5 ng hapon ang sunduin niya ang asawa sa opisina nito. Patricia! Tawag ni Miguel sa asawang busy sa pag-ayos ng opisina nito. Miguel! Tili nito nang makita siya at agad na sinalubong siya ng yakap ng asawa. Isa sa mas lalo pa niyang kina-inlove sa asawa ay ang pagiging malambing nito at totoo ito sa nararamdaman. Hindi ito nakihiyang ipakita at sabihin sa kanya kung ano ang gusto nito. For you, sabi ni Miguel at iniabot sa asawa ang 12 pink na rosas. For the new Vice President of the Castillo Enterprise. Congratulations, sweetheart! Wika ni Miguel habang inaabot ang mga bulaklak sa asawang malapad ang ngiti sa mga labi. Thank you! Pasalamat ng asawa at agad siyang hinalikan sa pisngi. Ngumiti siya. Mamaya babawi siya ng halik sa mga labi ng asawa. May mga kasama pa kasi sila sa loob kaya marahil sa pisngi muna ang halik niya mula sa asawa. Maganda ba? Tanong ni Patricia habang nililibot siya nito sa bagong opisina. Nakaayos ng lahat. Malinis na rin. Kompleto na sa mga kagamitan. Nice! Bagay na bagay sa iyo sa decor. Sagot ni Miguel sa kanya habang tinitingnan ang sa isang painting na nakasabit sa wall. Paint iyon ng isang tila babae na may iba't ibang kulay ang mukha. Ako nagpaint niyan. Masayang wika ni Patricia. Nilingon niya ang asawa habang nakatingin sa painting. Matagal ko na tong pininta. Nung hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang gusto ko at kung saan ako sasaya. Seryosong sabi ng asawa. Nakita niya na may konting lungkot sa mga mata ng asawa habang nakatitig sa painting. But now, I exactly know what I want. What makes me happy? Patuloy nito talingon siya. Ngumiti si Patricia sa kanya. Ikaw, Miguel, you make me happy. At sa'yo ko naramdaman ang halaga ko. Sabi nito. Of course, sweetheart. Sagot niya. At niyakap ang asawa. I love you, Patricia. You are worth more than what you think. You are my everything, sweetheart. Malambing na sabi niya sa asawa habang yakap-yakap ito. Maya-maya pa'y nagpaalam ng mga staff ni Patricia na uuwi na, kaya't silang dalawa na nang naiwan sa bagong opisina ng asawa. Perfect! Masiglang sabi ng asawa nang mailagay sa vase ang mga bulaklak na dala niya para rito at ipinatong sa mismong desk nito. Thank you for the flowers, ha? Pasalamat ito habang inaayos ang mga rosas. Kung gusto mo, araw-araw kitang dadalan yan. Sagot niya at niyakap mula sa likod ang nakatalikod na asawa. Miguel! Mahinang tawag ni Patricia. Can I ask you something? What is it? Tanong ni Miguel habang nakapikit ang mga mata at yakap-yakap ang asawa. About Andrea. Patricia, I told you. Huwag mo nang isipin si Andrea at masisira lang ang mood mo. At ayoko mangyari yun. Sagot ni Miguel sa asawa at hinalikan ito sa buhok. Last na to. Sagot naman ni Patricia sa kanya. Ano ba yun? Did your father ask you to marry Andrea first? Seryosong tanong ni Patricia. Napamulagat si Miguel ng mga mata at kumunot ang noo sa tanong ng asawa. Si Andrea ba ang unang napili ng papa mo na pakasalan mo? Tanong nito sa kanya habang nakatunghay ito sa kanya. Paano ba niya sasagutin ng asawa na hindi ito magdadamdam? Ayaw niyang magdamdam ito. Napaka-sensitive pa naman ng asawa pagdating kay Andrea. Patricia, tawag ni Miguel sa asawa at hinawakan ng magandang mukha nito. Ikaw ang mahal ko kaya ikaw ang pinakasalan ko. Sagot niya. Pero si Andrea ba ang unang napili ng papa mo for you? Pamimilit pa rin ito sa tanong. Well, yes. Kaya ako nakilala si Andrea. But I didn't like her kaya hindi ako pumayag sa kagustuhan ni Papa. So ayun, Papa found you. And I like you from the first time I saw you, Patricia. Iba nang naramdaman ko na makita kita. Kaya I did everything to get you. Paliwanag ni Miguel bago nakita niyang ngumiti ang asawa sa sagot niya. Bakit mo ako nagustuhan ang sungit ko sa'yo? Pagbibirong tanong pa nito. Because you are you, Patricia. Hindi ka natatakot sa akin. Pinapakita mo kung gaano katigas yung ulo mo. Sagot niya sabay pisil pa sa pisngi ng asawa bago ito mahigpit na niyakap. Hawak kamay silang namabas mag-asawa sa building. Nakauwi na raw ang papa ni Patricia kaya hindi na niya ito nabati pa. Pinagbuksan ni Miguel ang pintuan ng asawa sa passenger seat at saka umikot sa may driver seat. Pasakay na sana si Miguel nang mapansin ang pamilyar na bulto sa hindi kalayuan. Nakatayo sa tabi ng isang kotse at nakatingala sa mataas na building ng Castillo Enterprise.
Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking natatanaw niya ngayon ay si Kevin, ang ex-boyfriend ng asawa niya. At kung bakit ito nagbabalik ay hindi niya alam. Pero ang alam niya, hindi magandang balita ang pagbabalik ni Kevin sa San Andres para sa pagsasama nila ng asawa. Tumigas ang mukha ni Miguel habang nakatingin kay Kevin na nakangisi habang nakatanaw sa building. Ano nga bang dahilan ni Kevin? At kung bakit muli itong nagpakita sa San Andres? At dito na po nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless!